marami ng term na ginamit sa akin eh. Bobo daw ako, stupid daw ako, mga ganyan, mga statements, no? And incompetent daw ako pagdating sa West Philippine Sea because I'm not a lawyer daw. Warmongering daw ako. Ako daw magiging reason kung bakit magkakaroon ng world war. I'm provoking China daw. World war talaga? Oo, world war. And then, tuta daw ako ng Amerikano. CIA daw ako. So, madami eh, iba't iba, samot-sari. Kaya sabi ko nga eh, kapag nasa meeting ako, tapos gusto ko lang gisingin sarili ko, hinahanap ko lang yung sarili ko sa Twitter. Tapos nagbabasa ako ng mga comments. Talagang magigising ka eh, sa pagkainis sa mga comments. Pero ano yung feeling pag nakakabasa ka ng ganun? Well, para sa akin, it's more of, it makes the job more challenging. Na siguro kung lahat na ng Pilipino, mas tataas yung awareness, iilan na lang siguro ang masusway ng China for misinformation. Siguro yun yung goal ko eh. Na lahat ng Pilipino, kahit pa sabihin nila sa survey ngayon, 70% na or 77% ng Pilipino na is willing to fight for this country. Ang challenge sa atin is maka-reach ng 100% eh. Kasi para sa akin, West Philippine Sea, dapat united naman tayo lahat dito eh. Hindi tayo magsasabing, hindi, mali ang ginagawa ng gobyerno na to. Kasi ang West Philippine Sea nga, gaya ng pag-usapan natin kanina, no? Kung Pilipino ka, ang West Philippine Sea, part ng Pilipinas yan eh. So, dapat nagkakaisa tayo lahat dito sa issue na to. Pero unfortunately, that's not the case, no? Pero before we go to that, no, I'm curious sa personal response po sa mga ganyang ano. Kasi I've seen some of the comments against you. And they're very, very vicious. By nature naman ng mga trolls ganyan mag-comment, no? Pero may mga instances ba na napiko na kayo ng sobra? Na nag-take na ng toll sa inyo yung mga ganong comments? Siguro one time, meron akong tweet na sinabi kong kakasuhan ko na talaga ng cyber libel. No? And then, hindi ko pa rin naman tinake down yung tweet. Napag-isip-isip ko lang na parang it's not worth the effort na gawin pa to sa isang troll. Diba? Kasi imagine you will pass through that process na magkakaso, mag-ano. Wala rin naman sigurong naniniwala sa mga sinasabi niya. So, yun na siguro yung pinaka-peak ng emotion ko kung bakit na-tweet ko yan. Wala naman yung gigil na habang nasa kalagitnaan ng trabaho or bago matulog, nakita mo, binanatan ako, matutulog na lang ako. Hindi na. Naka-move on na ako sa ganyan. Okay. Parang hindi na ako masyadong tinatalaban ng mga ganyan. Tsaka iniisip ko, lalo na sa social media, hindi naman kasi totoong tao to eh. Pangalawa, iniisip ko naman, kung totoong tao man siya, siguro may matinding dahilan bakit niya ginagawa yon. He should really be thankful sa akin dahil baka part na talaga ako ng trabaho niya. Nagkakapera siya dahil sa akin. So, gano'n na lang iniisip ko, wala nang galit. Iniintindi ko na lang. Or nabubuhay ka sa utak niya, rent-free. Oo, di ba? Pero how about your family? Hindi ba sila affected ng mga ganito? Ang misis ko, siya ang aking talagang masugid na taga-subaybay sa social media. Minsan naiinis siya, minsan nalulungkot siya, na parang, alam mo kasi yung feeling na you know the person personally, and then alam niya na misis ko, kung ano talaga yung objective ng ginagawa natin na to. And then, of course, dahil wife ko siya, mababasa niya yung mga ganitong comments. Nakakalungkot para sa kanya, but feeling niya naman, wala naman akong ginagawang masamang mali. So, okay na lang din. Kanina, you made the distinction between comments coming from real people and those coming from trolls, no? Pwede mga bots yan. Pag-usapan natin yung real people kasi may mga so-called analysts na mga pro-China na pag tinignan mo naman yung content, talaga hinihimod yung China, no? And they're very vicious also against you. So how do you deal with people like this? Well, iniisip ko na lang dun sa mga real people na to. Siguro ako na talaga yung trabaho nila. Instead of trying to respond sa mga issues nila, in-ignore ko na lang. Dahil para sa akin, it doesn't make any sense. Lagi ko nga sinasabi, ang argument ko na lang, kung ang isa kasi sa pinaka-main line nila sa mga argument ng mga trolls, ako daw, niloloko ang mga Pilipino pagdating sa information na nilalabas ko. Ang iniisip ko na lang,
wala naman sigurong Pilipinong maniniwala sa mga to kasi common sense lang. Bakit naman sila lolokohin ng gobyerno? 'Di ba? Pangalawa, kung ikaw Pilipino, tapos magbabasa ka ng article nila, nitong mga real people na to, and then, common sense ulit. You have the rational thinking naman. You're going to evaluate na yung sinasabi nila is a complete opposite lie nung sinabi natin. Parang sila naman yung nasisira doon, hindi tayo. Kaya natuto na rin akong i-ignore sila. Kaso ang bad news dyan, no? When you talk about disinformation distribution online, yung common sense, hindi siya exactly common eh. Di ba? I believe I agree totally doon sa sinabi niyo, Commodore. Pero meron pa rin segment ng population na walang common sense. Oo, tsaka kahit napaka-outrageous sa information, paniniwalaan. Well, yan ang dahilan kung bakit we always reach out. No? We have been reaching out sa Philippine Information Agency, sa ating mga kasamahan sa academic to amplify yung messaging ng gobyerno na to. At we never really stop. No? Kasama natin si ADG Jonathan Malaya ng National Security Council na hindi natin hihintuan ng mga area sa Pilipinas para makapagbigay ng tamang informasyon. Mm-hmm. So far, ito pala. Curious din ako, no? Kasi obvious naman na you're very bold in your statements about what is right dito sa West Philippine Sea. And I haven't heard naman, to be fair to you, any out-of-line comments against the Chinese incursions, no? Pero hindi siya common, no? Yung ganyang temperament, yung ganyang behavior, or yung ganyang approach sa mga spokespersons sa mga government agencies, including the Coast Guard. Saan kayo humuhugot ng ganyang boldness? Well, I guess it's because of the National Task Force. No? We look after each other. Nagko-comment naman ng bawat ahensya ng gobyerno na part ng National Task Force for me to formulate whatever ideas that I have. No? At kapag na-tweet ko naman to, I would also hear from them kung may mali or tama. So far naman, tumatama daw yung mga sinasabi ko. So, the mere fact that the National Task Force West Philippine Sea is an interagency task force and of course chaired by the National Security Advisor himself. Para sa akin, doon ako humuhugot ng lakas eh. Na the moment na may sabihin silang mali akong sinabi, siguro that will only be the time that I'm going to reassess kung ano yung mga sinasabi ko pa. But so far, since I started being the spokesperson for more than a year now, in relation dito sa transparency strategy natin, so far okay naman daw.